Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Ayan, ako, isang magandang hapon, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Dalawa na naman kami nagka-check ngayong Huwebes o sa mga isyong napapanahon. Pero ipagpaumanin nyo, medyo sumasabit yung aming post-check ngayon. No, yan ang uso ngayon. No? Siyempre sa ating mga buhay ng mga bayani, ang OFW sa nakatungay sa kakampi. Ka-check, sa magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At kahit saan man kayo naroon sa daigdig na ito ay sana gabayan at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. At ang issue natin ngayon marami. Katulad din na nabanggit mo kanina, no? Yung, ano ba tawag doon? Yung plastic barrier? Plastic barrier, actually. Yan yung boya. Nakita ko yun eh. Ano ba yun? Doon sa mga hindi nakakaalam, ano. Alam mo, magtatawa lang tayo dahil marami sa mga kababayan natin ang hindi alam yun eh. Yun ay, ano yun, kasama sa tinatawag na long line fishing nets. Ano ibig alam mo yung long line fishing nets? Ginagamit yan sa mahaba yan. Kung siguro mga umaabot ng halos 50 kilometros na mga yung hatak-hatak ng mga malalaking barko na ang marami niyan Vietnam, Taiwan, China at tayo kahit tayo may mga long line fishermen tayo, no? Yung mahahaba na ano yan, yung lambat. Na talagang hinahabaan nila dahil malaki ang pag-asa na marami silang mahuhuli. Pero maiksi lang yun eh. Yung nakuha ata doon, ilang daang metro lang yun eh. Ang naglagay niyan, hindi huwag nating ano sa Coast Guard China. Ang naglagay niyan, fisherman din. Yung mga Chinese siguro o Vietnamese. Bakit gusto ng nila plastic barrier na yan. Bakit gusto nila saluhin? Kasi nakalutang yun eh. Sa ilalim, may ano yan, may lambat. Sa taas dyan, yung palutang, yung parang doon nakakapit yung lambat na lumulutang. So ang naglagay dyan, kung hindi Vietnamese, baka Chinese na mga, o Taiwanese na mga fisherman. Pero dapat ba talaga kubo niyan dyan. Ha? Pero ba dapat kung gusto manalbahe. Kung gusto manalbahe. Dahil pagka ang bangka mo, hindi lang dahil sa teritoryo, kundi yung bangka mo, pag hindi mo nakita yon, masagasaan mo, pupulupot sa ilisay. Delikado yun. Di masisira makina mo. Pag pumulupot sa ilis yan, kailangan patanggalin yan. Pananalbahe yun. Hindi natin alam kung sino naglagay niyan dahil sa dami ng nangingisda dyan. Vietnamese, Taiwanese, Chinese, Filipino. Ibig mo sabihin, sabotahe yan? Sinasabotahe? Hindi naman siguro sabotahe, pero alam mo, yung maaring, alam mo ang dami niyan sa Pacific Ocean ng ganyan na palutang-lutang na mga nets na iniwan, pinutol at iniwan na ng mga mangingisda. Marami yan, malutang-lutang.
So kailangan ma-identify nila kasi Kung sino kaagad, naglagay. alam mo, Oh. ang media kasi, pare, pag hindi nakakaunawa, ang sasabihin lang barrier. Oh. Oh. Tayo, ilang beses na ako nakasama sa mga ganyang nangingisda nung kabataan pa natin. Nakikita ko yan mga long line nets yan ang tawag nila dyan. Maraming Hindi. Pilipino din ang may ganyan na sistema ng pangingisda, long line fishing. Hindi, ang pagkakaintindi naman ng iba, Kajik, para yan ang territorial na ginawa ng China na para hindi makapangmingwin yung ating mga mangingisda. Ganito yan, ano? Oh. Kasi tayo, napakabilis natin na mag-akusa. Okay. Wala naman tayong ebidensya, okay? Kung sino naglagay. So maaring, sabi na natin, hindi Pilipino naglagay. Pero sino ang mga may interest dyan? China, Vietnamese, at saka Taiwanese. Oh. Yun ang mga interesado sa mga ganyang sistema ng pangingisda. At kung sabotahe man ang interes, paano mo malalagay ng boundary ang dagat? Pwede mo ba bakuran ang dagat? Wala na imposible ngayon, Kajik. Ilang metro lang yon. Kung gusto nila bakuran ng dagat ng China, gumawa sila ng ganong lambat na siguro aabot ng 5,000 kilometro. Oh. Sino naman si Raulo na maglalagay ng boundary sa dagat? Maiiwasan mo naman yon. Oh. Alam mo, hysteria lang tayo ngayon dahil tayo mga Pilipino, galit tayo sa China dahil sa panghimasok ng China sa ating sinasabing exclusive economic zone. Pero hindi nila alam. Ako, ang laki na experience ko dyan John, kasi dati ako ay maintainer ng isang yate, ng isang napakayaman na tao dito sa Pilipinas, isa sa pinakamayaman. Dahil marunong ako sa makina, ako ang parang boss doon sa kanyang yate. Minsan nagbiyahe kami ng ang tawag diyan sa lugar na yan, nakalimutan ko yung namalapit sa Coron, Sa Coron. Mayroong isang bahura diyan. Sa loob ng ating teritoryo yan sa Pilipinas, nasa gitna ng Coron at saka Mindoro. Nangisda kami doon. May kasama akong mga foreigners, isang Amerikano, isang Australian, at saka isang Kastila. Yung guest ng boss ko dati, So, dinala ko doon. Yung yate, mga 45-footer yon, 2 makina na diesel na malaki. Tumatakbo ng mga 15 yun May air condition yun. Alam mo namang yate, mararangya yun So, nang 2 araw kami doon sa loob ng bahura na yan, pumasok kami sa loob, napakarami isda. Tapos, yung kawil ko pag bagbaga ng kawil mo, meron na kaagad na kumakagat. Malalaking isda, mga lapu-lapo, apahap, itong red snapper, mamahaling isda pare. Kuminsan nga pag angat mo, ang naiwan ulo na lang. Bakit? Ang daming pating. So, to make it short, sabi ko sa crew, gabi, alas 10, aalis tayo sa bahura. Sunod tayo sa palabas ng tubig, sa tide, yung paghugot ng tide para mabilis tayo. Hindi nakalabas na kami. Merong lugar dyan na may tinatawag na may magnetic anomaly. Yung kumpas mo, yung kumpas, lahat ng barko o sasakyang pandagat, may kumpas yan. Yun ang nagdidireksyon na tatahakin ninyo landas. Kung saan ang rumbo, yung tawag dyan, yung dead reckoning sa English, Pag dead recon mo, alam mo na ang takbo mo, kunwari, 10 knots.
Alam mo na, sa pagdating sa punto na yan, liliko ka. Kunwari, papuntang kang east o northeast ang iyong rumbo na naman kasi tina-chart yan eh. So pagdating diyan, nagkaroon ng magnetic anomaly. Ang sabi ko sa crew, sundan niyo yung ilaw doon, no? Kasi baka ako yun ang sa Mindoro, no? Sa Calabiti Point. Sabi ko kasi maliwanag, mukhang maliwanag na akala ko yung lighthouse, ano? Sundan niyo yan. Alam mo yung lugar na yan, China Sea na yan, South China Sea yan, o West Philippine Sea na tinatawag natin, ano? Nagsinundan ko yung ilaw. Alam mo, mas mabilis kasi yung yate kaysa mga fishing boat, no? Nabutan namin. Ha? Nagtataas ng ganyang lambat yung mga Chinese. Ha? Hindi ko parang at the time Taiwanese eh. 1980s itong sinasabi ko eh. Nang tinanong ko kung ano ang dead reckoning ko, i-synchronize ko ang compass namin sa compass nila. Hindi kami magkaintindihan, mga Chinese. Chinese, oo. Pero Chinese, Taiwanese, hindi ko lang alam kung puti ang kanilang mga Itsura, yung makutis nila. fishing boat. Okay. Bigla nilang tinaas yung kanilang mga lambat at tumakbo. Kasi alam mo mga yate natin sa Pilipinas, mga auxiliary Coast Guard yan. May bandila kami ng Coast Guard at saka may number ng Coast Guard sa gilid. Pinabayaan ko na lang, ano naman magagawin ko? Ha? So yan ay marami talagang nangingisda kahit nung araw pa sa loob ng ating teritoryo. Iyon ang mga karanasan ko sa ganyan eh. Subsequently, umayos sa aming kompas, nakalusot kami doon sa, alam mo yung Calabiti Point, sa dulo ng ng Mindoro. Napaka mapanganib na at sa kabila doon, Lubang Island. So nakalusot kami doon at nakauwi kami ng Manila Port o sa Manila Yachts Club, ano. So yan ay yung ganyan. Common yan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Na maglatag ng plastic barrier. So, common yun. Maaring naiwan o may sinadya. Hindi natin ma-discount yung sinadya. Ano? Wala namang siya magagawa doon kasi barrier, ilang metro lang yung iniwan nila. Gaano kalaki ang South China Sea o ang West Philippine Sea? Tapos mag-iiwan ka ng wala pang 1 kilometro na barrier, pananalbahe yun. Kasi pag dumaan ka doon, mapulupot yung yung ilise. Di aandar ang bangka mo o kung ano man na sasakyang pandagat. Kailangan pa may diver ka ngayon, tatanggalin yung pumulupot na lubid doon sa ilise mo. Kung siya nasabi mo, yun. Kung sinasabi mo wala pang 1 kilometro, tama rin yung sinasabi mo, pwede ka naman hindi dumaan doon sa may plastic barrier, pwede iwasan. Pwede ka hindi dumaan doon eh. Kasi kung lalagyan mo ng barrier yung West Philippines Sea, o ang South China Sea, gaano kalapad ang South China Sea? Tsaka gaano kalayo? Mula Manila hanggang Singapore, 3 oras ka na sa aeroplano eh. Ilang libong kilometro yung lalagyan mo ng ganyang barrier. At wala namang mapatunayan yun na ikaw may-ari, lalagyan mo ng barrier doon. Alam mo, may nanalbahe doon, may naglagay talaga. Kaya hindi natin matiyak kung sino naglagay, kung Vietnamese, Taiwanese, Chinese, yung Pilipino, o Malaysian, o Indonesian. Hindi ba maliwanag na mangingisda dyan? Mga Chinese ang naglagay niya ng plastic barrier? Wala nga tayong ebidensya kung sino eh. Madali magparatang, no? Hindi ako sa pro-Chinese, kasi actually, nung araw pa tinatawag ko ng West Philippine Sea yan,
Pero naman mahirap ang magparatang na wala ka namang ebidensya kasi sa dami ng nationality na nangingisda dyan. Kasi ang focus natin, China lang, hindi natin tinitingnan ang Vietnam. Ang Vietnam, napakarami ng mangingisda nila. Ang Taiwanese, ganun din. Ang Taiwanese nga, ang mga crew nila, iba crew nila, Pilipino eh. Yung nagtatrabaho sa mga Taiwanese na fishing boat, mga Pilipino. Pero sa atin mismo, Meron ako mga kakilala. Diba? Sa atin mismo may harang eh. At ito, hindi natin alam yan kasi alam mo padre, ang ina-highlight lang yung sa atin. Hindi na-highlight yung sa ibang lugar. Sa Pacific Ocean, napakarami ng lumulutang na ganyan, ano? Napagkaya na sumabit doon sa ilalim na hindi nila matatanggal, pinuputol nila eh. Oh. Ngayon, pag hindi nila matanggal, puputulin, iiwanan nila yun. Sumabit sa bato, nasa ilalim ng dagat. Oh. Maraming ganyan na ano. Diba, nakuha? Pwede rin. Pwede lagyan ng angkla. At sabi rin ng China, sila nag-alis. Kung sino man nanalbahe, sila nag-alis? Di ba Coast Guard natin nag-alis doon? Sabi ng China, sila nag-alis. Alam mo, kanya-kanya ano lang yan, sinasabi na gano'n. Pero walang nakakaalam. Unless na may CCTV lahat yung buong South China Sea na yan o West Philippine Sea. Kahit nasa satellite, di mo alam kung sino. O katulad yung binangga doon na mga mangingisda nung isang araw. Di ba 3 patay? Yung mangingisda doon sa Baho di Masinloc. Ngayon, may nangingisda doon. Ibig sabihin, malayang nakakapangisda ang ating mga kababayan. Ang bumangga, ang una ng mga suspect, China. Ay lumalabas, tanker eh. Tanker na nakarehistro sa Marianas Island. Ang motor tanker Ani. Yun ang... so ngayon, tinitingnan nila kung saan punta yung tanker na yon kasi titingnan nila ngayon at iimbestigahan yung kapitan noon. Kasi yan ay sa safety of the sea. International na yan. Kaya lang, alam mo, yan, di ba, para masagasaan yun. Para hindi nila makita yun. Ang radar pare ng mga barkong ganyan, lalo na sa gabi, lalo na sa gabi, hindi nila napansin yon. Nasagasaan nila. Common yan sa karagatan, lalo na siguro kung yung nagbabantay doon sa deck ng tanker. Tulog. Alam mo yung mga tanker ngayon, na malalaki, yung mga barkong malalaki, may autopilot yan. Pag sinet nila sa kurso na ganyan, hindi na mababago yan. Tuloy-tuloy, ikaw nakatulog yung ang nagbabantay, yung officer on watch. Yung hawak ng timon. Masagasagaan talaga yung... hindi na hinawakan ng timon yan kasi automatic na yan eh. Kung nakatulog yung may hawak ng teleskopyo, at hindi niya nakita dahil ang tanker mataas, di ba? So yun ay ang akala ko nang una ko narinig, ako patay na naman, China na naman to. Yun pala nang inimbestigahan ng Coast Guard. Nakita nila kasi yung mga barko na yon ngayon. Lahat ng barko, mayroon silang sensor. Okay. Alam mo kung saan siya, anong pangalan ng barko na yan, i-type mo lang mayroong vessel finder. I-type mo lang yung pangalan ng barko. Lalabas na. Alam kung nasaan siya. Para may GPS, lahat ng barko ngayon may ganyan. Pwera na lang barko ng pirata.
Pero, Hindi mo tetrace. pero lahat ng barko ngayon, mamomonitor mo, kunwari, may kamag-anak ka, alam mo yung pangalan ng barko niya. I-type mo yung pangalan ng barko niya, lalabas doon, andito sa ganito, ito ang coordinates, longitude, latitude, ganito. Saang lugar? Malapit sa port of ganito. Saang dagat? Kunwari, may Mediterranean Ocean. Andun yung barko na yan. So, missile finder yan. Lahat ngayon mayroong ganyan. Pwera na lang yung mga, sabi ko nga, sa pirata. Pirata. Oo. Moderno na lahat eh, no? Puro high-tech na. Ang barko na yung mga barko yun ang, ginagamit na. Modern na ngayon. At ang mga seaman ngayon, noong araw, gumagamit pa ng mano-mano pag-compute. Sa ngayon, computer na lahat eh. Ilalagay lang nila sa kanilang computer kung saan sila papunta, ano ang tatahakin nilang landas. Yun na yun. Pati ang andar na makina nila, alam na nila, ganito lang ang andar. Moderno na ngayon. Pero yun, alam mo, Padre, yung walang katapusan yan, yung sigalot natin dyan sa West Philippines Sea na yan. Ano? Dami na walang sumausaw katapusan yan. Marami na sumausaw. Canada, Australia. Saan ba Canada? Malayo. 10,000 miles away sa atin. Ano pa kaya alam nila diyan? Australia. Tapos sila, sabihin nila, ano tawag diyan? Freedom of navigation. Gusto nila proteksyonan yung mga kalakal na dumadaan diyan. Okay? Walang masama doon. Pero ang tanong, kanino ba kalakal dumadaan diyan? Sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Maraming dumadaan dyan. Ay di yung mga kalakal ng mga nakapaligid na bansa sa lugar na yan. Sino ba ang number 1 na exporter sa buong mundo? Sino ang number 1 na importer? Di China. Tama. So, ang malaking bahagi ng kalakal diyan na sinasabi na mga $5 trillion every year ang halaga ng dumadaan na kalakal, malaking bahagi niya na pupunta sa China o galing China. So, simple lang yan. Kung may mga personal interest dyan, number 1 talaga China. Hindi lang. Vietnam, ang Japan dumadaan din ang kalakal niya dyan eh. Kung papunta na siya sa Europe eh. Pero kadalasan yung mga export ng Japan. Kadalasan nadadali dyan. Ang South Korea, ganon din. Nabubuli dyan madalas Pilipino. Ay, hindi lang. Kasi, alam mo, Padre, natandaan ko nung araw, ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Yung regional commander, provincial commander, panahon ni Presidente Ramos, kasama ko sa Rotary, yung provincial commander ng Palawan. Okay? Naging general yon. Si General Ili at sumalangit na ang kaluluwa. Si General Ili, Marcelino Ili, yun yung nag-operate ng Cebu Changi, natandaan nyo, sa Pasig. Okay? Yung Cebu Changi, okay? Yung si Kuratong, yung nakulong na yan si Kuratong at asawa niya at mga kamag-anak niya eh. Ngayon, nung panahon ni Presidente Ramos, itong si General Ili, may operation ito. Pinapasabog niya yung mga illegal structure dyan sa Spratly.
Ang karamihan ng pinasabog niya o almost all ng pinasabog niya mga structure na nagtayo ng parang bahay, garrison sa mga islang maliliit, Vietnamese. Pulos Vietnamese, 1990s ito, padre, 1990s. Hindi pa ganyan kalakas China. ang Navy ng China. Okay. Si John Ely, yung general, naging general, colonel pala siya nung siya mismo nagdidiretso, nagda-direct kung paano pasabugin yung mga panahon ni Presidente Ramos yun. 1990s, 93 ata, 94. So, pulos, karamihan kwento niya nga, pulos Vietnamese yung nakakasugapa niya, alam mo, hindi naman lumalaban ng putukan, pero ang nakaharap sa kanila, mga fisherman na mga Vietnamese. Pinapasabog nila. Hindi, kung ano yung mga bahay-bahay na nakatayo sa dagat, yung mga simentado. So, yan ang operation nila. Ngayon, sa dami ng claimant sa China Sea, sa South China Sea, ang kakalimutan natin na ang pinakamaraming isla na na-occupied yan, Vietnam. Pangalawa tayo. Pangalawa ang Pilipinas sa pinakamarami na pero tahimik ang mga tahimik ang Vietnam tsaka Taiwan Alam mo, ang propaganda kasi ganito sa mundo ngayon, Sa mundo ngayon, ang propaganda, para maunawaan natin ang geopolitics na tinatawag. Ang Amerika, United States of America, at saka ang European Union. Alam mo yung European Union, yung sa Western Europe, yung hindi kasama England doon. France, Germany, yung Italy, itong mga Spain, Portugal, ang England, wala yan. Ang kanilang sinasabi ngayon na ang pinakamalaking threat sa kanila, China, okay? Amerika, ganon din. Kasi gusto nila pigilan ang paglaki o pag-unlad ng ekonomiya ng China. Kasi mawawala ang world dominance ng mga puti sa buong mundo. Ganyan ang yan Yun ang geopolitics sa laro ngayon. Ito ngayon ang tanong ko. Nasabi nila na perceived threat. Bakit si BMW, si Pfizer, yung BASF, pinakamalaking chemical company sa buong mundo, na German ang may-ari, bakit nagtatayo sila ng mga planta nila sa China? Bakit ang Intel, bakit ang Micron nagpupumilit, mga American companies ito? Ang Apple, bakit andun pa rin sila sa China? At hindi lang yan. Napakarami siguro mga mahigit sa 1,200 na malalaking kumpanya ang may factory sa China at may tindahan sa China. Yung Nike lang na paborito nating sapatos, factory sa China. Ang iba may sa Vietnam din, depende sa Nung araw sa Pilipinas nga, meron tayo na wala yun Yung factory ng Nike dito sa atin. So yun ay, katulad ang British, geopolitics nga padre, ang mga politiko, ang nasa isip nila na ang China, malaking threat, masama. Pero ang mga negosyante nila, bakit nagtatayo ng mga factory doon? Katulad ng sasakyan na MG, yung kotse, factory ng kotse. Wala na siyang factory sa Great Britain.
Ang factory niya ngayon nasa China. Oh. Yun ang magtataka ka ngayon na bakit ang mga politiko, itong sinasabi, ang mga negosyante, ito, katulad ng Japan. Yung malalaking kumpanya ng Japan, may factory sa China. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hino Motors, at iba pa. May factory sa China. Ano nakikita mo motibo? Bakit merong kung pare, iba ang politika, iba ang kanila kasi ito ano ang pinakamalaking negosyo sa buong mundo? China. Anong pinakamalaking negosyo? Gira. 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 Dalarmas. Ito magkano na nagagastos ng Amerika sa gira sa Ukraine? Magdadalawang taon na, di pa tapos. Mga 120 siguro, 130 billion dollars na ang nagagastos. Tatandaan ko pa, sabi mo, 2 araw tapos ka Ukraine. Kaya nga Dahil akala ko, pagka-atake ng Russia, mag-uusap na sila na magkaroon ng pisto kagad. Hindi nangyari pala Kasi ayaw ng US na magkaroon ng pisto. Ayaw naman ng Russia na umatras sila doon sa kanilang nakuha na teritoryo. Kaya still, kung sa laro pang chess, stalemate. Walang nananalo, kundi hanggang ngayon. Sino ang tumatawa ngayon? Di yung gumagawa ng mga aeroplano, gumagawa ng missile, gumagawa ng bala. Ang sinasabi mo sa Amerika. Yung ginagamit ng Ukraine, puro donation yun. Paano sabihin mong... Oo nga. Donasyon, pero okay, kunwari, ang Amerika, may bala siya ng kanyon. Sabihin na natin, bala ng kanyon. Meron siya sa stock niya na 300,000. Ibinigay sa Ukraine. Kunwari, ang stock niya, 250,000. Ang 300,000 binigay niya sa Ukraine. Gamitin dyan. Luma na bala yon. Mga 20 years, 30 years old na bala yan. Ang gagawin ngayon niya ng politiko sa US, ang gagawin ngayon at ang mga negosyante doon, katulad ng Raytheon o Lockheed Martin, mga pangalan ng mga kumpanya diyan, boss, gumawa tayo ng i-replenish natin ang stock natin ng 300,000 na binigay natin sa Ukraine. Kasi kung hindi natin replenish, baka magkagira tayo sa China, wala tayong magagamit na bala. So ngayon, ang mga politiko naman, magkano ba halaga ng 300,000 na bala? Sabi na lang nila kunwari, alam mo, 3 billion yon dollars. Okay. Babadjitan yan. Sino na siyempre gumagawa ng bala? Gagawa siya ngayon ng bala. Mahaba ang gira. Sabi naman ng Ukraine, wala na akong bala, padala na naman niyo ako. Di pa padala naman. Magkano kita? Ang isang bala na kanyon, $400 ang isa. Sa Russia, ang bala ng kanyon, $40 ang isa. Ngayon, bakit sasabihin natin, hindi ba kumikita ang Russian companies? Ito ang mabigat. Sa Amerika, ang mga kumpanya na gumagawa ng armas, yung tinatawag na Military Industrial Complex o MIC, yan ay pribado.
pag-aari ng isang negosyante. Yung Boeing na yan, pribado yan. Yung Lockheed Martin, pribado yan. Yung Raytheon, yung British Aerospace Company, kuwan yan, mga private companies, yung BAE, at iba pang mga kumpanya na gumagawa ng munitions at mga armaments. Samantala ang Russia, ang may-ari ng mga factory, state-owned. Anong ibig sabihin ng state-owned? Pag-aari ng gobyerno nila. Sarili nila. Kaya ang laki ng diferensya sa presyo. Katulad ng aeroplano, yung fighter plane. Pag Russia gumawa, mga $30 million lang ang isa. Sa US, maabot ng $100 million ang isa. Makikita mo, si natural. Privado ako, gusto ko kumita . Wala ka namang mabibilhan na iba, kundi sa akin ka lang bibili. Pagkatapos lahat na yan, may kickback pa yan, ang lahat na nasa Congress at saka sa Senado ng United States of America. Alam nyo ba na para tayong nung araw ang tingin natin sa mga Amerikano hindi makagawa ng kasalanan, Pero with the advent of technology, internet, lahat yan, nakita na natin na kung gaano ka-corrupt ang mga politiko din sa United States of America. Mas corrupt pa kaysa sa atin. Nakita mo nung isang kahapon, yung Speaker of the House ng United States of America, tinanggal. First time sa history ng US na mayroong tinanggal na Speaker of Congress. Si McCarthy, kahapon, sinipa siya. Pinagmutuhan ng mga congressman, inalis nila si McCarthy. Dahil corrupt. Dahil mayroong mga hindi sila pagkaunawaan doon sa budget. Pagkatapos, may isang senador na naakusahan, yung Menendez, na nagtatanggap ng bribe. Nakuha sa bahay niya mga gold bars at mga $500,000 na perang papel. Pero yan, nabubuko. Nabubuko yan. Bakit sa atin? Nabubuko naman, kaya lang ang ating batas walang pangil. Yung nabubuko, may justice. Kaya corrupt din Mas marami sa atin. Ang ating batas, walang pa. Bakit nabubuko din? Tignan mo yung napulis. Nabuko . Ngayon, harapan nakawan . Hindi pa nakano. Isipin mo naman, Kadyon. May kaso na nga ng plunder Nakaupo pa sa Senado Nakaupo pa siya. Diba? May justice. Pag sinabi, tinanggal. Pinarusahan. Napangalanan. Sa atin, alam na ng sambayan ng Pilipino kung sinabi na justice pa rin. Sa atin din ang pangalanan Kailangan kaibahan ng batas natin at batas nila sa Amerika, mas matindi sila doon. Maraming corrupt na mga politiko. Kaya lang yung corrupt na mga politiko sa Amerika, pinong-pino pag nagtrabaho. Bakit? Katulad yan, noong January, naglabas sila ng $45 billion na aid sa Ukraine, Ang nakarating lang sa Ukraine noon, 5 billion Ang 3 billion na iwan sa Amerika. Napunta naman sa MIC, Military Industrial Complex, gawa ng missile, mga bala, kanyon, kung ano pa. Tapos, kickback, lahat ng senador, kongresista, ano ang sabi? Campaign contribution. Illegal kasi yun Illegal yun campaign contribution ang galing sa isang kumpanya, nagbigay kay Mr. Senator na Amerikano o Mr. Congressman na Amerikano.
Boss Chip, ito 5 milyon pa campaign contribution ko. Basta i-declare lang ng kongresista na binigyan siya ng campaign contribution o ng senador, legal yon. So ang sistema nila doon legal. Kahit ibulsa niya yon o igastusin niya sa kampanya, walang makapagtanong sa kanya doon kasi hayaga na binibigay. Wala pa lang campaign contribution. Wala pa lang iniwan yan sa confidential fund. Sa atin dito, campaign contribution, di natin alam kung magkano ang nabigay di ba? Oo. Katulad itong napili ni Presidente Marcos na uupo sa Department of Agriculture. Big time na mangingisda yan. Big time na fisherman, may-ari ng malaking mga fishing company yan. Yung uupo na yan, parang Chinese Pero magkano ang nabigay niya contribution sa kampanya ni Marcos? 30 million. Grabe, no? Nagbigay, ako doon sa isang pahayaga na 30 million ang kanyang donasyon sa campaign ni Presidente Marcos. So legal din naman yun kasi basta kailangan lang na si Presidente Marcos nung kanyang report sa Comelec, pinakita niya na ito mga tao na ito nag-donate sa akin. Nagastos niya o hindi yun, basta lumabas. Ngayon, ano ang tawag doon? Tapos binigyan siya ng pwesto. Kasi supporter ko yan ganyan sa Pilipinas. Dito sa atin, garapalan ang korupsyon. Maraming style ng korupsyon dito, kahit barangay kapitan magtataka ka, may barangay kapitan, may kondominium barangay kagawad, maganda ang sasakyan, ang kotse. Conforme naman sa budget yun. Hindi malalaki yun. May mga LGU na malalaki budget. So kasama yan doon sa ang corruption talaga, laganap yan sa buong mundo. Hindi yan na sabihin mo na exclusive sa atin sa Pilipinas, sa China nga, gano'n na sila kahigpit, marami pang corrupt. Pero may nakikita ka na paparusahan, dito sa atin wala. Kailan sila pagtayan ka na corrupt? Gilit ang liig mo. Sa China, hindi na sinasanto ang corrupt, pero may corrupt. Pero corrupt. Marami din sa China. Harap-harapan. Dito nga, napanood mo kanina yung isang pulis nanguhuli siya ng nagtitinda ng sigarilyo doon sa Leyte. Isipin mong harap-harapan, kinukunan siya ng video, nilabas niya yung ebidensya galing doon sa bag niya, itong ebidensya ko laban sa'yo. Tinaniman niya ng ebidensya yung... Kaya natawa na lang yung tindahan Kasi paano mo makukonvict ang tao doon na tinaniman mo ng ebidensya? Alam naman natin na pagdating sa korte, unacceptable evidence yan. Makakasuhan pa siya ngayon na tinaniman mo ng ebidensya yung... Isipin mo, anong inaantay niya doon? Bakit mo tataniman? Kundi corruption din yan. Isipin mo ang corruption ito na lang, mangyari din sa inyo sa Tondo. Yung halos 1 tonelada na shabu. Ang involved doon halos lahat pulis. Isa lang yung hindi doon pulis, yung parang buliboy doon sa building na yun. Pero sino nakasuhan? Pati yung buliboy nakasuhan Pero mga pulis ang involved doon. Pero nakasuhan yata. Nakasuhan lahat. Dismiss. Di ata Kasi dito, may kaso ko tapos makakalaya bukas. Ayun, tama ka Kadyon. Tama ka. Correct. May kaso ko pero laya bukas. Kunwari, tagatapos,
i-dismiss ng judge. Paano? Hindi dumating yung witness. Ganun lang naman. Walang ebidensya. Nawawala ang ebidensya. Oh, sino mag-witness doon? Pulis din. Oh, anong sasabihin mo? Pare, wag na, ano yan, at, kaya, Bata niya yan. Oh. Bata ni Senator yan. Bata ni ano yan, arigluhin na lang natin yan. Oh. Para naging grandstanding na sa Senado yung sa Pinay. Iba ang hearing sa Senado. Iba ang tunay na hearing sa korte. Tingnan mo lang sa Senado. Yung isang mayabang dyan na senador ngayon, na bagong senador, nagagalaiti doon sa mga resource person. Inimbitahan yung tao, tapos bumurahin mo. Magagalit ka doon sa tao. Di ba? Ito si Robin Padilla. Si Robin Padilla, dito nagmumura eh. Hindi nagmumura yan. Pero amote, okay, isa. Yung isa dyan, parang hindi kaano-ano na senador. Pag nakita ko yung kanyang inaasta sa mga hearing, para akong nahiya na, kami sa Pilipinas, ba't nanalo ito? Number 2 pa. Na ganyan ang demeanor, kasi ang senador nung araw, nasanay tayo doon sa mga katulad nila Tolentino noon, yung mga matatandang senador na kagalang-galang, kahit sila Diokno noon, si Puyat, di ba? Mga talagang si Calaw, ha? Kahit na lang yung diyan sa inyo, yung si Predelip, si General Lim, di ba nag-senador yun? Si Lim, yung Mayor Lim. Di ba nag-senador si Lim? Tingnan mo yung asta nila sa ano. Mga Maginoo. Talo pa ng mga kagawad ang may disiplina. Ibang kagawad, ha? Hindi naman. Kita mo si Mayor Lim nung sa Senado yon. Maginoo siya, kaya may mga hearing talagang ano sila, hindi yung katulad ng isa na yan ngayon na sinasabi ko. Bastos eh. Alam mo, itong senador na to ngayon, bastos eh. Kaya mahirap lang sabihin ang pangalan, pero alam na ng taong bayan yan kung sino yung sinasabi ko. Hindi si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, king ko yun eh. Pero itong isa na to, bastos eh. Yung pagtrato niya sa resource person. Maraming bastos sa Senado. Maraming bastos. Ang kita mo naman dyan eh. Nag-hearing eh. Yan dyan si Agara. But anyway, alam mo, yung mundo natin ngayon, iba ang kilos. Kaya ako pinapaliwanag, ang kilos ng politiko, isa sa negosyante. Kasi yung nakikita ko nagbabasa ako. Ang Amerika ganito, sa China, may mga sanctions kung ano-ano. Sa Russia. Ba't sila nakikipag-usap sa Russia na bibili sila ng gas at saka ang Europe, bibili ng gas at saka mga krudo sa Russia, crude oil. Ang China din, bakit patuloy ang pag-export ng China papuntang Amerika? Patuloy din ang pag-export ng Amerika papuntang China. Samantala, ang mga politiko, galit sila kay Xi Jinping, galit sila sa Chinese government, pero ang negosyo, tuloy-tuloy. Ang Boeing lumapit sa China, order ka naman sa akin ng eroplano. O-order ang China yata, 500 eroplano sa Boeing. O-order din sa Airbus ng 500, tapos sasabihin na, alam niyo yung China, mga politiko, threat sa atin yan. Paano naging threat? O-order. Kaya doon ka matatawa pag ikaw ay... Chinese government na rin na nagsalita na politika.
Yun ang mga coral reefs na sinasabi ng sira. Kaya nga, matatawa ka yun. Pagka nire-research mo, inuusisa mo, nakatulad ng Micron, umiyak. Nawalan siya ng negosyo na 3.5 billion sa China. Chinese gumagawa ng mga laptops, kasi sinabi ng China, hindi ka na muna mag-supply dito sa amin. May pag makukunan kami sa iba naman kami bibili. Iyak ka Micron. Yung may factory sila katulad sa South Korea, kumakampi sa Japan, kumakampi sa Amerika, sa mga international policies ng politiko nila. Pero ilan ang factory ng Samsung at saka SK Hynix, yung Hynix na kumpanya sa China. Ilang bilyon na nakukuha ng negosyo. Yung pala pwede ang counter ng China. Kung sinasabi mo yung mga negosyo, kontrolado ng China, pwede nilang, hindi man giyerang usapin, doon nila titirahin sa negosyo. Ay, ang China kasi wala siyang pakialam sa ayaw niya ng mga sanctions katulad yan. Nagkaputukan, nagira talaga ang India at saka China. Putukan talaga. May mga namatay. Pero bakit tuloy ang negosyo ng India at China? Ang laki ng kanilang negosyo, bilateral trade nila, siguro mga $175 billion. Patuloy pa rin ang pag-angkat ng India ng mga gamit sa China, lalo na yung pharmaceutical products. Ang China ganun din, bumibili din sa India. Kasi ang negosyo yan. Iba yung mga politiko. Ang politiko, tandaan mo yun, kahit saan nga na politiko, wira na lang kung diktador siya, may hangganan ang kanyang term. Pero ang negosyante, habang kumikita yan, nabubuhay ang negosyo. Kahit 100 taon, kahit 2 taon na yung negosyo na yan. Pero ang politiko, kahit hari pa siya, may hangganan ang sa Amerika, yung presidente niyan, may hangganan pa. Baka mamaya matalo yan next year. Iba naman yung uupo. Iba naman ang polisiya noon. Katulad sa atin, nang si Digong dito ang presidente natin, iba ang foreign policy ni Digong. Nang naupo si Marcos, nag-iba na naman. Kaya, katulad yan, ilang kumpanya ngayon, nitong buwan lang na to, noong September, ilang kumpanya ng Chinese ngayon ang nagtayo ng factory sa Pilipinas? 5. Kung naisip pa ng mga Chinese, kalaban natin yung Pilipinas. Sa negosyante, basta kikita ako dyan, hindi ko kalaban yan. Pwede magpigilan ngayon ang Chinese government na huwag kayo magtayo sa Pilipinas. Ay, alam naman ng Chinese na, kikita yan, hayaan mo yan. Kasi ang nakaupo naman yan, 6 na buwan na taon lang yan, iba na naman uupo niyan Tama yun. Ganun ang kuhan, kasi ang negosyo may continuity, tuloy-tuloy. Habang kumikita yan, lumalaki ang negosyo, tuloy-tuloy siya. Pero ang politiko may hangganan. Sa negosyo, pag namatay ang general manager niyan o presidente, maaaring palitan siya ng anak niya o ng ibang tao na ang negosyo tuloy pa rin. Sa politika, pag namatay ang kuan, iba naman ang hahalili doon. Iba naman ang desisyon. Samantala ang negosyo, kung yan ay desisyon nila, kumikita sila, tuloy-tuloy lang yung ganong sistema. Kaya yun ang, alam mo tayo, nagpapa-apekto tayo ng emosyon natin na hindi natin iisip na ang kahit anong bansa, ang mga interest doon yung negosyo nila. Ang mga politiko magsasalita lang yun At pag sinabi na malalaking negosyante na, hindi pwede yung gusto nyo mangyari, malulugi kami. Anong sinabi ng mga kumpanyang Amerikano sa China? Kay Biden? Hindi pwede yung sanctions ninyo. Natuloy-tuloy kami ang malulugi. Magkanong investment namin sa China?
Yung isang katulad nung gumagawa ng Apple, ano na yan, $5 billion. O yung Micron, magkano investment sa China? Yung mga American companies na nag-invest sa China, billions of dollars. So, sasabihin ba na, dahil sa politika, pull out sila sa China, magkano mawawala sa kanila? Oh. Kaya ang politika, iba. Ang negosyo, iba yan. Kaya napapatunayan niya na si Biden, yung kanyang mga utos sa mga kumpanya na Amerikano na nag-operate sa China, parang tingang kawali yung mga members, mga negosyante, dahil ayaw nila mawala sila sa merkado ng China. Dahil pag nawala sila, malaking bahagi ng kanilang revenue at kita ang mawawala. Basahin ko muna ito. Ganon din tayo. Ito yung mga shoutout natin. Si Masaro Magin Ibit, nanonood sa atin. Tapos yung dating jefe ng NDSW, si J. De La Puente, na nakawat sa atin. Pero ka, J, pero para tayo 5 minutes. So yun ang kaibahan ng politika sa negosyo. Katulad ng sa Europe ngayon ang nangyayari. Marami pa rin kumpanya sa Europe ang nagninegosyo sa Russia. Malaking merkado ang Russia eh. Pare ba ipo-pull out ko yung, lalo na yung mga luxury goods. Maraming mayayaman pala sa Russia. Yung mga luxury goods, mga bag na yan, mga relos, yung mamahalin mga... Parang hindi nararamdam ang gera, no? Parang hindi nararamdam ang gera. Hindi naman natin narinig kasi putukan eh. Kasi ang gira na sa Ukraine eh. Ang nararamdaman lang natin, tumaas ang presyo ng pagkain. Yun yung nararamdam natin. Dahil ang fertilizer, tumaas ang presyo. Naramdaman natin ang presyo ng bilihin tumataas dahil epekto ng gira sa Ukraine. Dahil ang Ukraine maraming produkto na sila ay mga pangunahing exporter. Pagkain, langis. Pero yung di ba? Yung langis na pangprito. Ukraine yan. Kaya yan ang katotohanan na maaaring malapit na matapos ang gira sa Ukraine. Kung kasi ngayon nakikita na nag-aaway na sa Amerika, nagtatalo-talo ng mga politiko eh. Kasi may mga politiko sa Senado at Kongreso na ayaw na nila magbigay ng pera, ng ayuda sa Ukraine. 3 bansa na sa Europe ang umatras. Hungary, Poland, at saka Slovakia. Dati, masigasig yan, nagbibigay ng armas sa Ukraine. Ngayon, sabi ng sa Slovakia, mas marami tayong problema kaysa sa Ukraine. Kasi tumanas lahat eh. Yung kanilang gatong, mga fuel, tumaas lahat eh. Sabi ng nanalong bagong presidente ng Slovakia, si Fico, sabi niya, mas marami tayong problema. Bakit tayo magbibigay sa Ukraine? Pag nagpatuloy ang hirap dyan, pati tayo maghihirap. Dahil wala tayong mabiling murang gas, wala tayong mabiling murang gasolina. At yung mga langis, kasi sa Russia nagagaling ang kanila gasolina. Ang krudo nila nagagaling sa Russia. So umatras na yung 3 bansa na yan na malapit sa Ukraine, Slovakia, Hungary at saka itong Poland. At marami pang susunod yan. Dahil yung nararamdaman na ng mga tao sa Europe, yung kahirapan. Magwi-winter nararamdaman na nila eh. Yung dati ay pagkarga niya siguro ng, for example, gasolina. Example lang, ang 1,000 mo na, sabi natin, na pera nila doon. Ang dami-dami gasolina, full tank ka na. Sa ngayon, 1,000, hindi pa mag 1/4 doon sa ano mo. Dahil yung mataas na masyado yung yung kuryente na binabayaran mo dati na mura, ngayon mataas na rin.
So hindi lang nilalabas kasi sa media, na mainstream media, western media, ang mga nangyayaring mga demonstration o rally na nangyayari sa Germany, nangyayari sa Poland, sa Hungary, sa Italy, laban sa gira sa Ukraine. Ang European countries ngayon, ng mga tao doon, gusto nila matapos na ang gira sa Ukraine. Sana matapos na yung problema. Iyon sana. Kasi pati tayo, na napakalayo natin sa Ukraine, ramdam natin ang epekto ng gira sa Ukraine. Maraming salamat sa inyo mga kababayan, sa mga nakikinig sa amin ni Kadyon. At medyo malat ako. Medyo ang boses ko may diferensya. Meron tayong bronchitis ako eh. Ayoko kanina mag-on air kasi baka mamaya abutin ako ng ubo sa on air, wala tayong katandem. Mahirap yun, mag-dead air tayo. So maraming salamat po sa inyo at sa Kakampi Online. Thank you so much. At samahan nyo kami ulit sa susunod na linggo. Ikadyon Ansores sa Gulpi Digulat at Truth and Knowledge dito po sa Kakampi Online. Okay, maraming salamat kay Ma'am Pep Pineda Nicodemos, kay RB na masisig natin doon sa studio. At kung Kadyon Ansores sa programa natin sa Kakampi Online, Gulat at Knowledge. Maraming salamat ka, Jack. Mabuhay ka. Ang susunod ng programa, kinigan. Okay. Welcome. Mula sa programa ay malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nalulungkulang sa pamalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kadyon Ansores sa kanyang programa Batikos, Gulpe de Gulat.